DPWH flood control projects, controversies. Noong 2020 naman, mayroong PhilHealth controversy tungkol sa mga bilyo-bilyones na mga pananalapi. Lahat ng mga natutunghayan natin ngayon sa balita, sa mga pangyayari sa bansa natin ay merong isang aral na tinuturo sa atin na ang ganid ay walang bottom. Greed has no bottom. Sabi nga ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evils. At bilang mga Pilipino, bilang mga sambayan ng Pilipino, nakikita natin yung sarili natin, maging mga kababayan natin na tumutugon dito ng merong lungkot at galit. Bakit? Dahil ang mga kapwa natin Pilipino, maging tayo ay naaagrabyado. Pero ano ang ibang tugon ng mga mananampalatayang Pilipino sa mga hindi mananampalatayang Pilipino? Ano yung kakaibang galit na meron yung mga Kristiyano na wala doon sa mga kababayan natin na hindi mananampalataya? Yung mga kababayan natin na nagagalit dahil sila agrabyado. Pero tayong mga mananampalataya ay dapat na nalulungkot dahil ito ay kasalanan. Hindi ito laban lang sa atin bilang mga tao o mamamayan. Ito'y laban sa Diyos. Ang ginagawa nila, ang mga iilan na mga namamahalang politiko sa estado ay pagnanakaw. At ang pagnanakaw ay hindi lang laban sa bayan. Ito'y laban sa Diyos. Ang Diyos ang pinakamahalaga. Ang kautusan niya ang nasa tugatog. Ang pinaka-priority ng isang mananampalataya, ang bumabali sa puso ng isang mananampalataya ay kapag nilalabag ang Diyos at ang kanyang mga kautusan. At yan ang pinagkaiba ng isang Kristiyano sa ibang mga kapwa niya tao. Hindi lang dahil nineneglect nila ang kanilang tungkulin o gumawa sila ng mali sa tao, kundi sa Diyos. Ang kanyang kautusan ay nababali. At meron pa tayong isang tugon sa mga ganitong uri ng mga pangyayari bilang mga mananampalataya. Hindi lang lungkot, hindi lang galit. Ang isa pang tugon na dapat nating gawin sa mga nasasaksihan ng mga ganitong pangyayari ay huwag silang tularan. Huwag tularan yung mga magnanakaw. Huwag tularan yung kasakiman. At yun yung tutunghayan natin sa talatang meron tayo ngayon as we continue moving forward in the book of Galatians. First Sunday ng January, Galatians chapter 1 verse 1. Ngayon, nasa Galatians chapter 6 na tayo, verse 6 at verse 10. Ito ang matutunghayan natin na hindi tayo dapat maibigin sa pera. Ang tutularan natin na hindi kasakiman, ang tutularan natin ay ang Diyos na hindi sakim kung hindi bukas palad. Hindi nagnanakaw kung hindi nagbibigay. Hindi siya sarado ang kanyang mga palad, kundi palaging bukas ang kanyang palad. Yun ang tutunghayan natin ngayon sa ating talata, kaya inaanyayahan ko kayo na tumayo. Basahin natin ang ating text, Galatians chapter 6, verses 6 at 10. Galatians 6, verse 6 at 10. But let us continue reading from 6 until 10. I-include natin yung 7 at hanggang 9 until 10. This is the word of the Lord. Let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. This is the word of the Lord. Makakaupo na po tayo. So muli, paalala, ang ating teksto ay verses 6 at verse 10. Sa susunod na
Lord's Day, ipapangaral natin yung passage sa gitna, yung verses 7 hanggang verse 9. So, alam natin sa Book of Galatians, ang pinagko-contrast ni Apostle Paul ay yung pagiging alipin sa ilalim ng kautusan at kalayaan kay Kristo. Natunghayan na natin yan sa chapter 1 hanggang chapter 4. Sa chapter 5, ipinakita na yung kalayaan. Ipinakita na hindi na tayo alipin, kundi malaya na tayo sa kalayaan na tinubos ni Kristo. Si Paul dito sa Book of Galatians, alam niya na yung mga sinusulatan niya ay natutokso, na bumalik doon sa works-based righteousness. Na sila ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos kapag sila ay mayroong ginawa, mayroong inambag, mayroon silang pang-seremonya na mga ginawa. At pinapakita ni Apostol Pablo dito na yung ebanghelyo ng biyaya, yun ang nagbubunga ng totoong klase ng bagong buhay. Buhay sa Espiritu, Galatians chapter 5. Kaya naman, gusto niyang ipakita dito na ang pananampalatayang hindi sa gawa ay hindi walang gawa. Ang pananampalatayang hindi nabibili, yung kaligtasang hindi nabibili ng mabubuting gawa ay nagre-resulta sa isang buhay na mas malaya at mas sumusunod pa sa Panginoon. The Spirit-led life is not lawless, but loving. At ito yung nagbibigay ng kakayanan at kalayaan sa isang tao na umibig, gawin niya yung lahat ng pinamumuhay niya dahil sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito yung bunga ng banal na Espiritu. At natunghayan natin na yan sa chapter 5 at sa chapter 6 mula verse 1 and I would argue hanggang verse 10. No? Yung sa last two sermons natin na yun yung mga specific ways how do you do that? How do you live the Spirit-led life? So, chapter 6 verse 1. Ikaw ay namumuhay ng mayroong kalayaan kung paano ka nakikitungo sa kapatid na nagkakasala. Verse 1. Ano pa? Paano ka namumuhay ng may kalayaan? Kung paano ka nakikitungo sa kapatid na mayroong kabigatan. Ngayon naman, paano ka mamumuhay ng may kalayaan sa usapin naman ng pinansyal? Sa usapin naman ng pananalapi? When others are burdened financially. Kaya itong Galatians chapter 6 verse 6 at 10, pinapakita nito na yung ebanghelyong kalayaan ay hindi self-serving. Hindi ito, yung tinanggap natin na malayang ebanghelyo, ang dinudulot sa atin noon ay hindi maging pakabig ng pakabig. Hindi pakabig ng pakabig. Kung tumanggap tayo ng ebanghelyo ng kalayaan, yung ebanghelyong hindi natin binili, ang mangyayari sa isang mananampalataya ay magiging mapagbigay. Siya ay magiging bukas palad. Siya ay malayang mag-share, malayang magmahal. Ito yung bunga ng Espiritu sa komunidad ng mga mananampalataya. Ano ba yung tunay na pagkaalipin? Ang pagkaalipin ay yung ganid. Ang pagkaalipin ay yung pagmamahal sa pera. Ay yung pagkaalipin ay yung kasakiman. Yan ang totoong alipin. Sila na hindi mabuhay ng hindi iniisip na kailangan nilang palaging meron. Ang pinakailangan ko sa buhay, pera. Wala akong ibang kailangan sa buhay, pera. Alam mo kung anong tawag dyan? Pagkaalipin. Slavery. Imbis, yung kabaliktaran nun, sila na pinakamalayang tao, pinakamalaya na maoobserbahan mo mismo, ay sila na napakalaya sa pagbibigay. Napakalaya sa kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa. They're the most liberated and free. Dahil yung ebanghelyo na nagliligtas sa ating kaluluwa ay nakakaapekto sa ating relasyon at nagbibigay sa atin ng isang puso para sa mga
pangkalipon ng responsibilidad. Kaya ito yung mensahe natin mula sa talata natin ngayon, that Christians exercise generosity out of gospel love and liberty. Christians exercise generosity out of gospel love and liberty. Yung pagiging mapagbigay ng isang mananampalataya ay nagmumula sa kanyang pag-ibig at kalayaan na tinamasa niya, tinanggap niya sa Ebanghelyo. Ang buong Book of Galatians ay tungkol sa solus Christus, tungkol sa pagtingin kay Kristo. At ano makikita natin kay Kristo? Siya ang pinakamapagbigay. Look at the generosity of Jesus Christ. Look at the generosity of God. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, though he was rich, yet for our sake became poor. Siya na nasa kanya na ang lahat ay binigay yung pinakamainam na pwede niyang ibigay. Hindi niya binigay yung limos sa mga makasalanan. Hindi niya binigay yung tira-tira na meron siya. Ang binigay niya ay yung buong siya. Ang binigay niya ay yung lahat ng buong pagka-Diyos niya. Siya na tunay na Diyos ay nagkatawang tao at namuhay ng matuwid. At inako niya yung kasalanan ng tao na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Si Hesukristo ay hindi ganid. Si Hesukristo ay hindi sakim. Si Hesukristo ay hindi makikitaan na nakatikom ang kaniyang mga kamay. At hindi tayo kinokonform ng banal na spirito sa mga ganid na politiko, kung hindi, kinokonform niya tayo sa wangis ng ating mapagbigay na Jesus. Because Christ is generous in the gospel, we too will be conformed to that generosity in the gospel. He sacrificed Himself for our salvation so that we will be free. Para tayo maging malaya, hindi maging alipin. Para sa sakripisyal na pagiging mapagbigay. At kung ikaw ay hindi pa mananampalataya ngayon, sana hindi mo makita itong sermon na to na tungkol sa pera. Sana makita mo itong sermon na ito, itong talata na ito, itong Galatians 6 verse 6 at 10, tungkol sa Diyos na siyang unang nagbigay para sa iyong kaligtasan. Na may mas malaki kang problema higit sa pera. Ang mas malaki mong problema ay ang sarili mong kasalanan na dapat mong pagbayaran sa harapan ng Diyos. Pero siya yung nagbigay ng pambayad sa kasalanan na yon. Ang bugtong niyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Kaya sana ang pinakauna mong iniisip ay papaano ka sa harapan ng Diyos kung hindi ka pa mananampalataya. At tanggapin mo yung libreng alok ng kaligtasan na hindi pinababayaran sa iyo. Na kay Jesus lamang. We should beware of the greed na nakikita natin sa lahat ng dako, sa ating gobyerno, yung mga politiko, sa mga maraming churches, prosperity gospel. No? Kitang-kita natin kahit saan, puro tungkol sa ganid. At ang maling response natin bilang mga mananampalataya ay sundan sila. Ang maling response ng mga believers ay gayahin sila. Pero minimal level, no? Kasi hindi naman yung pera natin, hindi katulad ng pera nila eh. Mas konti. Pero yung kasalanan, pwedeng pareho. Sila'y sakim, tayo magiging sakim. Sila'y gusto na tanggap ng tanggap, tayo gusto natin tanggap ng tanggap. The wrong response is to follow them. The right response is to look to Jesus Christ, to look to the gospel, for that to be our motive in giving. Hindi nagbibigay para makatanggap,
kung hindi nagbibigay dahil ikaw na ay tumanggap ng pinakamayamang regalo, ang Panginoong Hesukristo. And in our passage, there is a varying priority when it comes to Christian generosity. Meron tayong tatlong tutunghayan dito na priorities when it comes to our generosity. Dahil sa kalayaan natin sa Ebanghelyo, we are free to exercise this generosity, but we know there is varying priorities. Number 1, generous with the teachers of the word, verse 6. Number 2, generous with brothers in the faith, chapter tuloy, verse 10. And number 3, generous with all kinds of people, verse 10 ulit. So verse 6 muna tayo, generous with the teachers of the word. Ang sinabi dito sa passage natin, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Alam niyo ba, nasa komentary ni Martin Luther, kahit siya ay nababahag yung buntot niya, na ituro to. Kasi iniisip ni Martin Luther na, nako, kasi ang main na book na in-exegete niya ay Galatians, di ba? Kasi justification by faith alone. Tapos sa commentary ni Martin Luther, sabi niya, parang napipigilan siyang i-exegete to, i-expound ito. Kasi daw baka mapagkamalan siyang ganid. Kasi sa panahon nila yung Pope, di ba? Yun yung nagbebenta ng indulgences, puro tungkol sa pera yung pinag-uusapan. So siya ay nabahagi yung buntot niya dito. Pero hindi natin siya gagayahin. So sabi dito mismo sa passage natin, the one who is taught. Yung tinuturuan dito, alam niyo ba, doon ang galing yung word na catechumen. Tungkol to sa catechism. Catechumenos. Ito yung mga mananampalataya na tinuturuan ng salita. At yung sinabi dito na to share, it means to fellowship. Napag-aralan natin yung fellowship, yung koinonia. Isa ito sa koinonia. Let the one who is taught the word, koinonia, all good things with the one who teaches. So, gusto ko lang ipaalala na nung sinusulat to ni Apostle Paul, hindi niya to sinusulat para siya yung isupport ng Galatian church. Ang sinasabi niya na yung Galatian church ay isupport yung sarili nilang mga teachers. Yun yung ibig niyang sabihin dito, let the one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Paul is not asking for remuneration for himself dahil hindi naman siya taga doon. Hindi naman siya yung resident teacher doon sa Galatians. Pero nire-remind niya yung mga taga-Galatians na maging responsable patungo doon sa mga currently na kanilang mga tagapagturo sa pananampalataya. Kaya sa pagitan ng mga tinuturuan at nagtuturo, ang pagbibigay ay espiritual na partisipasyon sa ebanghelyong ministeryo. Marami tayong pwedeng i-clarify dito. Ang nagsusuporta sa mga tagapagturo ay yung tinuturuan, hindi ibang tao. Hindi unbelievers, di ba? Makikita natin, kaya ayaw natin at di tayo nag-agree dun sa mga nagpipreach sa labas tapos nanghihingi sa labas. Hindi naman sila yung catechumen. Hindi naman sila yung mismong congregation kung saan regularly sila ay tinuturuan. Dito, makita natin na malinaw iyon. Pero ito ba ay merong basis sa buong scripture? Yes, of course. Paano ba nabubuhay yung mga propeta sa lumang tipan? Si Jesus, nung siya'y nandito ng 3 taon, at maging yung mga apostol pagkatapos ng resurrection. Paano sila nabubuhay? Alam nyo ba na sa lumang tipan, yung mga propeta, sila usually sinosustain sila ng local hospitality at patronage. Minsan sila yung nagtatrabaho, pero ang nakikita natin sa lumang tipan, merong tahanan na nagsusuporta sa kanila. Si Elijah, hindi ba? Doon sa balo sa Zarephath, no? Kung nasaan siya, merong nagsusuporta sa kanya. Si Jesus, siya ay nagministeryo kasama ng mga apostol niya. Paano sila nung 3 years na yon? Paano sila na-sustain? Pinatigil niya sa pangingisda yung mga disipulo niya. Pinatigil niya sa mga trabaho nila yung mga disipulo niya.
kamusta sila nung 3 taon na yon? Nagmimilagro ba si Jesus kada sila ay magla-lunch at dinner? Hindi. Pansinin nyo, Luke 8, verse 1 to 3. And also some women provided for them, kay Jesus at disciples, out of their own means. Mary, called Magdalene, Joanna, and many others. Luke 8, verses 1 hanggang 3. Ganon din yung mga apostol pagkatapos ng resurrection, ina-argue ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 9, verse 9, that those who preach the gospel will live by the gospel. Sila ay sinusuportahan ng kanilang mga tinuturuan. Pero gusto ko nating tignan itong katuruan na ito na hindi lang financial transaction. Huwag nating ituring ito na parang employer at employee. Huwag nating isipin na binabayaran natin ang pastor, binabayaran natin ang tagapagturo na bilang isang empleyado. Ito ay partisipasyon sa kaharian ng Diyos sa ebanghelyong ministeryo. Kaya pag tayo ay nagbibigay ng mga kaloob natin, tandaan natin tayo ay nagbibigay sa Diyos, una, at yung Diyos ang nagbibigay doon sa mga ating mga tagapagturo. 1 Corinthians 9:11. Same thing, sabi ni Paul. If we have sown spiritually among you, is it too much if we reap material things from you? 1 Corinthians chapter 9. 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18. Sinabi niya, those who preach the gospel are worthy of double honor. Sinabi mismo rin ni Apostol Pablo doon sa aklat ng Philippi na ang isang matured at well-ordered na church, sila ay very joyful sa kanilang pagsuporta sa ministeryo. At naranasan niya ni Pablo doon sa Filipos, doon sa Philippian church. Alam natin, ang Philippian church, yan lang yung church na sinabi niya na may pastors at deacons. Well-ordered. Napaka-healthy na church. Now, sa ating bilang mga mananampalataya, financially support your pastors and teachers as joyful hearers of gospel teachings. Dahil magagawa mo lang yan kung masaya kang tumatanggap at nakikinig ng ebanghelyo na katuruan para sa iyo. Tandaan natin ito ay tugon natin sa ebanghelyong naririnig natin. Nakakalungkot sa ibang mga iglesia na sarili nilang mga tagapagturo, iba nagsusuporta. Nakakalungkot. Sarili nilang tagapagturo, pero nakaasa sila sa iba. Sa mga Amerikano, sa mga British, puro taga-ibang bansa nag-support sa pastors nila, sa mga teachers nila. Nakakalungkot yun. At sa mga pinagmulan nating simbahan, alam natin, how many churches do not support their own pastors and teachers. Na sarili nilang pamilya ay napapabayaan na. Sariling asawa at anak ay nag-aaway na. Bakit? Dahil sa iniisip ng pastor, sacrifice ko to. Kahit wala na kaming pera, sacrifice ko to. At nagkakaroon ng problema sa kanilang mga pamilya. We are thankful sa ating local congregation dahil from the beginning na natayo ang ating church at tinuruan tayo nito, ang ating iglesia ay naging very supportive sa layunin na ito. And may it continue. We do not teach this and we do not preach this for me and for Pastor Erdy. We are preaching this because it is in the Word of God. And we are preaching this because the next pastors of our church, kung magkakaroon tayo pangatlo, pag namatay na ako, namatay na si Pastor Erdy, yung mga susunod na pastor ay dapat na makapagturo ng malaya sa ating kalipunan ng iglesia. And kung mapapansin nyo dito sa text natin, dun sa verse 10, ang sinabi, if there is opportunity. Pero sa verse 6, hindi sinabi. Ang sinabi sa verse 6, let the one who is taught share all good things to the one who teaches. Ibig sabihin, ang ibang mga pagkakataon ng pagbibigay sa number 2 sa number 2 at number 3, if there is opportunity. Pero dito sa verse 6, it should be regular.
Meron itong regularidad. Dahil ang ating mga tagapagturo, ideally, ay hindi inaasahan na magtrabaho kung hindi makapag-focus sa gospel ministry na ipinagkatiwala ng Diyos. At muli, ang ating motibo ay dapat dahil sa ebanghelyo na pumupuno sa ating mga kaluluwa, pumupuno sa ating mga pangangailangan espiritual. Merong isang missionary na si William Carey, siya yung naging missionary sa isa sa mga father of modern missions. Ito yung sinabi niya sa kanilang, masasabi natin, association sa India. Sa India siya magmi-missions. Sabi niya, well, I will go down if you will hold the rope. While we lived, we should never let go of the rope. Yun yung sinabi ni William Carey at naging tugon ng mga kasamahan niya. Isa doon ay si Andrew Fuller. Sinabi niya, while we lived, we should never let go of the rope. At sinuportahan siya ng mga kamanggagawa niya. Yung mga kamanggagawa niya hindi pumunta sa India, pero sinuportahan siya sa pagpapalaganap ng ebanghelyo doon sa lugar na yon. There are people who are called to minister, and Christians are called to support sila ng mga tinawag para mag-minister. Therefore, grow in your appreciation and thankfulness in the gospel first, and then mapapalaya ka para ikaw naman, sabi ni Andrew Fuller, to hold the rope. Pangalawa, verse 10. Generous with the brothers in the faith. Ang sinabi sa verse 10, especially to those who are of the household of faith. Merong special mention. Sinabi doon, especially. Kasi ang pinagkokontrast dito ay pagtulong sa lahat ng nangangailangan at pagtulong sa kapatiran. Sabi ni Paul, yung pagtulong sa kapatiran ay special mention. Sabi niya, specially. Tapos ang tawag niya sa kapatiran ay household of faith. Anong ibig sabihin? Ito'y spiritual na pamilya. Ibig sabihin, huwag mo ituring na ibang tao kapag kapwa mo Kristiyano. Hindi mo iisipin na kapwa mo Kristiyano ay estranghero. Yung sinabi later on na all men, yun pwedeng di mo kilala, hindi mo kaano-ano. Pero dito, sa pangalawa, ang pinatutungkulan ay household of faith. Dahil sila ng mga tumanggap na sa Ebanghelyo, Galatians chapter 4, verse 4 to 7, ay inampuna bilang anak ng Diyos. Sila ay mga mananampalataya na kapatid mo na, kaya ang tawagan ay brother at sister. Mga kapatid. Hindi yun religious jargon lang. Yun ay ano yung ugnayan mo sa ibang Kristiyano, sila ay kapwa mo anak ng Diyos. Yung mga believers, ang tawag nila kapatid dahil sila ay mga kapwa anak ng Diyos. Kapatid mo talaga sila spiritually. Kuya mo talaga at ate mo talaga at mas nakakabatang kapatid mo talaga sila. Spiritually, hindi sila ibang tao. Kaya minsan kapag may mga believers na tinatawag na kapatid, yung unbelievers, medyo napapahinto, oops, wait lang. Wait lang, kailangan maging maingat tayo, tawagin mong kapatid yung unbeliever. Dahil ang believer ay kapatid mo talaga, pero yung unbeliever, maghinay-hinay tayo na natawagin silang kapatid. Kaya mapapansin niyo sa ibang, tawag sila mga kaibigan, friends, ganyan. So, we are heirs together with Christ. Therefore, may mga kapatid tayo na nangangailangan, they are burdened, and it is our call from God to exercise generosity also towards them. Na yung bawat gawa natin ng pagiging mapagbigay sa mga financially burdened na mga kapatid natin, it echoes kung nakaninong tahanan tayo. It echoes kung nakaninong pamilya tayo. It echoes yung ating gospel unity. At alam niyo ba, hindi ito exclusive sa New Testament, maging sa Old Testament. Sa covenant people ng Israel, may mga batas yung Diyos tungkol sa pinansyal na pagtulong sa mga kapwa mo katipan.
For example, merong mga batas sa lumang tipan sa Exodus 22, Leviticus 25, Deuteronomy 23, tungkol sa pagpapahiram sa kapatid ng walang interes. Na kapag nagpautang ka sa kapatid, hindi mo papapatungan. Kasi kapatid mo yun eh. Iniiwasan nito yung pagpapahirap lalo sa mga kapatid na nahihirapan na financially. Sa Old Testament, pinagbabawalan ng Diyos. Pag nagpautang ka sa kapwa mo covenant people, wag mong patungan. Ano pa? Open-handedness to the poor, Deuteronomy 15. Kapag may mga naghihirap sa covenant people ng Israel, kailangan malaya sila mapagbigay. Meron pang tinatawag na Year of Jubilee. No, may taon na tinalaga yung Diyos kung saan ang lahat ng pagkakautang ay aalisin na, lahat ng mga alipin ay aalisin na. Bakit? Dahil kapag kapwa nila covenant people, dapat sila ay matuto na maging mapagbigay sa kanila. At sa bagong tipan, mas mataas yung standard, hindi mas mababa. Tandaan natin, ang pagiging mapagbiyaya ng bagong tipan, hindi nito inaalis yung standard. Actually, mas mataas yung standard. Alam niyo kung ano yung standard ng New Testament? Si Christ. Si Kristo. Mas matindi yun. John 13:34, sabi ni Christ, "A new commandment I give to you, that you love one another." Ano yung bago dun? Sa lumang tipan, may utos na naman na ibigin yung isa't isa. Ito yung bago. Just as I have loved you, you also are to love one another. Ang bago sa bagong tipan ay yung krus. Wala pang krus sa lumang tipan. Inaanino yung krus sa lumang tipan, pero wala pang krus sa lumang tipan. Ang bago sa bagong tipan ay yung opisyal na sakripisyo ni Kristo. At sabi niya, magmamahalan kayo, papano? Ito yung standard, si Christ. Paano kayo magtutulungan bilang believers? Ito yung standard, si Christ. Mas mataas yun sa lahat ng batas sa lumang tipan. Perfecto to. Hindi lang to pang tao. Diyos mismo yung gumawa. At alam natin sa bagong tipan, yung pagmamahal ay kinakaakibat ng gawa, ng aksyon. No? Sa dalawang text, 1 John chapter 3 sa James chapter 2. Sa 1 John chapter 3, sabi ni Apostle John na hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo yung kapwa mo nang hindi ka nagbibigay, nang wala kang ginagawa. 1 John chapter 3, verse 17 to 18. Nasa text talaga yun ng love one another. Tapos may lumapit sa'yo, nangangailangan na kapatid mo, kapwa mo Kristiyano, believer din. Sa James chapter 2 naman, tungkol sa faith, na nagpo-provide more than words. Sabi ni James, pag may lumapit sa'yo kapatid mo, nangangailangan, tapos sabi mo, be filled. Pinagpala ka ng Diyos. Sabi ni James, pananampalatayang walang gawa yan. Yan sabi, kailangan lagyan mo ng gawa. Ano? So brothers, let us understand that when we help and when we give to the financial needs ng ating fellow Christians, wag natin itong ituring na charity. Ituring natin ito na pagbibigay sa ating family. When you help your family, iba yun sa tulong mo sa hindi mo kilala. At ganun yung sinasabi dito sa verse 6. Pamilya mo sila. Hindi mo sila ituturing na ibang tao. Hindi mo sila ituturing na parang yung mga nanghihingi sa pintuan ng 7-Eleven. O kaya naman yung mga nanghihingi sa iyo kapag may parking. Hindi ganun ang turing mo sa kanila. Ang turing mo sa kanila, pamilya. Anong turing mo sa pamilya? Estranghero ba? Hindi. Pamilya mo eh. May gagawin ka. And yun yung sinabi, household of faith. Verse 6. Yun yung words ni Apostle Paul. Yun yung isa sa kailangan pagtingin mo sa kapwa mo, believer. Ang pangangailangan ng ating mga kapatid
ay dapat espesyal sa ating puso. Especially to those of the household of faith. At isang mababanggit ko na encouragement for us to be urged doon ay pansinin nyo na sa bagong tipan ang palaging sinasabi, sila na mga kulang sa mga pangangailangan nila dito sa mundong to, sila pa madalas ang malakas ang pananampalataya. Observe. Sa scripture at observe in your fellow believers. Pansinin niyo. Did God not chose the rich of this world, but those who are lowly? Corinthians, James. Pansinin mo, sila pa na palaging palaging nangangailangan itong mga kapatid na to, pero sila yung mahigpit ang kapit sa Ebanghelyo. Pero sila yung malakas sa pananalig kay Jesus, sila yung palaging nakakapit sa Diyos. Hindi ka ba mauudyukan na tumulong sa mga kapatid? Hindi ka ba mauudyukan na tumulong sa mga alam nating ito tunay na kapatid to? Ito totoong believer to, household of faith. Itong mga ito. Hindi ba maudyukan ang puso mo bilang isang pamilya, hindi estranghero? At napapasalamat tayo sa ating mga diakono, napapasalamat tayo sa ating benevolence team, napapasalamat tayo sa ating mga kapatiran na mga hindi inaanunsyo yung pagtulong nila sa mga kapwa mananampalataya nila. We are very thankful. Bakit? Ito yung pagpapakita ng chapter 6 verse 10. Ito mismo yung nangyayari. Nagtutulungan sa household of faith. Nagbibigayan sa household of faith. Pinapakita yung Christ-like generosity. At pangatlo, panghuli, hindi lang to the teachers of the word, hindi lang to the brothers of faith, kung hindi all kinds of people. Sinabi sa verse 10, so then, as we have opportunity, let us do good to my favorites. Hindi, to everyone. Sinabi, lahat. Everyone. Ang scope ng gospel generosity ay hindi nakakonfine sa church walls. Hindi ito nakakulong sa mga kakilala. Hindi ito nakakulong sa iglesia. Hindi ito nakakulong sa simbahan. Dito natin makikita na yung Christian ethics at social responsibility natin ay all-embracing, universal. Basta nangangailangan, ito'y oportunidad para tumulong. Sino ba yung tinutulungan ng Diyos? Believers lang ba? Pag binasa mo yung scripture, believers lang ba yung tinutulungan ng Diyos? Believers lang ba yung pinaprovide ng Diyos? Sumisikat ba yung araw sa believers lang? Tapos pag mainit, yung umuulan ba sa believers lang? Hindi. Anong sinabi ng scripture? Lahat. Even sa mga masasama, even sa unrighteous. Nagpapasikat siya ng araw, nagbibigay siya ng ulan, nagpapatubo siya ng mga pangangailangan. Lahat. At yan yung tutularan din natin sa Diyos. Yan din yung ginawa ng Diyos. Since God shows kindness to both believers and unbelievers, we too must be generous to all. Ang kabutihan ng Diyos ay nasasakop yung lahat ng mga tao. Alalahanin natin, naging mabuti sa atin yung Diyos, even hindi pa tayo believers. While we were yet still sinners. Galatians 2:20, Romans chapter 5, verse 8. Therefore, ang panawagan dito ni Paul, hindi lang sa mga church, kahit nasa labas ng church. Hindi lang Christian, kahit hindi Christian. Sinabi niya, all. We do good to all. Maging Kristiyano sila hindi, yun pa rin ang panawagan. Tratuhin kanila na maganda, hindi, yun pa rin ang panawagan. Dahil ganon ang ginagawa ng Panginoon. Nagturo si Arvin kay Basil the Great. Ano nga ba yung niya? Basilian. Oh.
Yung mga tinulungan ng mga church fathers natin, Christians lang ba yon? Hindi. O Christians lang dito, bawal ang believer dito. Hindi. Lahat. Naghihirap sila, welcome. May sakit sila, welcome. Hindi kailangan ng ID. Kung ikaw ay nangangailangan, sila'y tinatanggap. Ano? Isa rin yan sa naging personal ko na natutunan. Kasi dati, medyo naging sobrang narrow, ko talaga, hindi. Mga Christians lang. Pag may mga nanghihingi sa labas, ang iniisip ko, hindi ko naman responsibilidad yan eh. Yung pamilya nila, responsibilidad nila yan. Pero yung wife ko ay napakamaawain sa iba. At natutunan ko, kailangan ko palang tumulong kahit na sa mga ibang tao. And here, very explicit, yung sinabi, Galatians 6 verse 10. Even outside sa household of faith, we should help. We should be open-handed. Open your hearts and hand, even to those who refuse the grace of the gospel. Maging alerto tayo na gumawa kung may oportunidad. Lahat ng oportunidad na nakikita mo, sinong nagbigay nun? Diyos. Bawat oportunidad na may nangangailangan na pwede kang may maitulong, sinong nagbigay sa'yo ng providence na yon? Ang Panginoon. Hindi natin pwedeng ibigay ang lahat para sa lahat, pero pwede tayong may gawin para sa iilan. Bilang pagtatapos, nagsimula ang Galatians sa tunay na ebanghelyo at nagtatapos ito sa bunga ng ebanghelyo. Binila na ni Jesus yung kalayaan para sa atin. Chapter 5 verse 1. At ito ay dapat magresulta sa isang buhay na mapagbigay na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Pinapalaya tayo ng ebanghelyo sa kasakiman, pinapalaya tayo ng ebanghelyo sa ganid, pinapalaya tayo ng banal na Espiritu sa pagmamahal sa pera. At tayo pinapalaya papunta sa pang-ibang tao na pakialam at pag-ibig na umaanino sa mismong pagiging mapagbigay ng Diyos. It is to reflect the one who shared Himself for us. Kaya nasusukat ang ating kalayaan sa Ebanghelyo hindi sa kung gaano karami ang naiipon natin, kung hindi sa kung gaano karami ang binabahagian natin. Dahil siya, na Panginoon ng Ebanghelyo, ay binahagi ang sarili niya sa atin ng may pangkaligtasan. Manalangin tayo. O Diyos, pinupuri ka po namin sa talatang meron kami sa Galatians chapter 6 verse 6 at verse 10. Hinihiling po namin na hindi namin makita yung mga kasalanan dito na maliit na kasalanan. Huwag niyo po hayaan na maliitin namin ang kasalanan ng love of money. Huwag niyo po kami hayaan na maliitin ang kasalanan ng greed. Tulungan niyo kami, O Diyos, na maging malaya sa mga ito. Na maging malaya kami. Dahil alam namin na una kaming tumanggap kay Jesus at kami pinapalaya ng Espiritu ni Jesus. O Diyos, palayain mo kami. Huwag mo kami hayaan na mabuhay ng nakatali at nakakadena. Kami, O Diyos, ay iyong bayan at kami ay mamuhay ng may kalayaan sa biyaya mo lamang. Pinupuri ka namin sa kaligtasang bigay mo at hiling namin ito sa mapagbigay na Jesus. Amen.